Follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Sa tingin mo, pre, totoo kaya yung mga bali-balita na may aswang daw sa lugar na to? Posible, lalo na't liblib. Pero hindi pa rin tayo nakakasigurado. Mukha namang mababait ang mga tao dito eh. Diyan tayo hindi sigurado. Mukha lang silang mabait pero paano kung may mga tinatago pala sila? Isang linggo mula nang nadestino tayo dito. Tahimik naman ang lugar ha. Baka nakakalimutan mo kung bakit tayo napunta rito. Hindi ba't talamak ang pagkawala ng mga tao rito tsaka sa kabilang bayan? Hanggang ngayon nga, wala pa ring malinaw na dahilan. Kaya nga tayo nandito para magbantay at mag-imbestiga. Ang dami nang pupapasok dyan sa isip mo, Dino. Habang naglalakad kami ni Dino, umihip ang isang napakalakas na hangin. Naglipara ng mga tuyong dahon sa nilalakaran naming dalawa. Muntik na rin akong mapuwing dahil sa alikabok. Lumipad ang isang papel na nakadikit sa malapit na poste ng ilaw. Oh, teka, ano yun? May papel na lumilipad. Nakapaskit sa poste kanina. Baka poster. Titingnan ko parang may nakasulat eh. Teka, ano yung nakasulat? Mahigpit na pagbabawal ng paglabas ng bahay pagsapit ng alas 9 ng gabi. Kung may mahalagang gagawin, siguraduhin magsuot ng pulang tela. Pulang tela? Bakit naman? Ewan, ito yung nakasulat eh. Wala namang nakalagay na paliwanag. Parang mas lalong nakakaduda. Sino bang nagsusuot ng pula sa kalagitnaan ng gabi? At bakit naman? Hindi ko alam pero mukhang kailangan nating alamin. Nagtataka man ay nagpatuloy kami sa paglalakad ni Dino. Maya-maya pa parehas kaming napahinto ng may maamoy na kakaiba. Teka, naamoy mo yun? Parang katol. Pero masyadong matapang. Oo, pero saan naman galing yun? Walang nakapaligid sa ating bahay ah. Nagpalinga-linga ang mga ulo namin sa paligid. Napahinto ang tingin niya sa isang puno. Napatingin din ako roon nang ituro niya yon sa akin. Marco, tignan mo yun. Ano? May panyo kulay pula. Paano napunta ron? Hindi ko alam. Parang hindi naman sinadyang isabit. Nakasampay lang sa sanga. Hindi na namin ganong pinansin ni Dino ang bagay na yun. Yun lang naman ang tanging poster na nakita naming nakapaskil sa daan. Parang sinadya pang sa malapit may pulang tela na nakasabit. 2 linggo bago kami mapunta ron nasabi na sa amin ang dahilan na talamak ang pagkawala sa lugar. Kaya kinakailangan ng mga bantay at magruronda. Isa ako pati na rin si Dino ang nadistino doon. Pero hindi naman kami nasabihan tungkol sa mga babala tulad na lang nung napulot ko. Sandali pa lang kami sa lugar pero si Dino ang dami ng naririnig na kwento. Ang dahilan daw ng pagkawala ng mga tao roon ay mga NPA. Yun na rin siguro ang dahilan kung bakit kailangan kami sa lugar. Medyo liblib kasi ang ilang bahagi na maaaring pinagtataguan ng mga tao. Ako nga pala si Marco, isang sundalo. Nangyari ang kwentong ito halos 20 taon na rin siguro ang nakalilipas. Nung una, normal lang naman ang takbo ng trabaho namin doon. Hanggang sa isang insidente ang nagpabago ng paniniwala ko tungkol sa lugar na yun. Grabe, nakakainip pala rito pare. Gising tayo magdamag, parang wala naman tayong binabantayan nito eh. Yan ang iniisip mo ngayon. Pero tingnan mo pare, hindi normal ang lugar na to. Drama mo. Baka dahil lang yan sa hangin kanina kaya napaparanoid ka rin. Nagpatuloy kami sa pagroronda. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lang ng mga kuliglig at banayad na ihip ng hangin ang maririnig. Pero habang patagal ng patagal ang gabi, hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot.
Marco, alam mo ba? Sa mga ganitong lugar, minsan ang kalmado ang mas nakakatakot. Alam mo, tigilan mo na yung pananakot mo, Dino. Napalingon kami pareho nang marinig ang yabag sa di kalayuan. Mahina pero malinaw. Napahawak si Dino sa flashlight niya habang ako na may dahan-dahang hinawakan ang aking batuta. Naririnig mo yun? Oo, sa bandang kanan, pero walang tao kanina ron ah. Baka may lumabas na sibilyan. Pinagmasdan namin ng paligid hanggang sa makita namin ang isang anino na dumaan sa ilalim ng poste ng ilaw. Tumigil kami pareho. Ano yun? Hindi ko alam. Tignan natin. Lumapit kami ng dahan-dahan sa direksyon ng nakita naming anino. Sa tuwing tatapak kami, parang lalo pang lumalalim ang katahimikan ng paligid. Nang makarating kami malapit sa poste, nakita namin ang nakatali sa ilalim nito. Isang aso. Ay, Diyos ko, aso lang pala. Akala ko naman kung ano na. Sino kaya may-ari ng asong to? Dito pa tinali. Hayaan mo na. Baka dito talaga siya tinali para magbantay. Tingnan mo, may lagayan pa ng pagkain. Nagpatuloy ang pagroronda namin hanggang sa gutumin ako ng 2:00 ng madaling araw. Hindi ka ba nagugutom, pare? Hindi na kaya ng kape to eh. Magdamag na akong nagugutom. Ako na maghahanap ng mabibili ng pagkain. Maiwan na lang siguro ko rito. Hindi pwedeng parehas tayo umalis. Ibili mo na lang ako. No, sige. Magradyo ka na lang kung sakali magkaroon ng problema rito. Oo, bilisan mo lang ha. Kapag wala kang nakita sa malapit, bumalik ka na lang agad. Tumungo ako kay Dino. Sa kalagitnaan ng madilim at malamig na gabi, napatigil ako sa harap ng isang bukas na karinderya. Maliit ito, gawa sa kahoy at yero, pero maliwanag sa loob dahil sa ilaw ng gasera at ilang nakakabit na bumbilya. Kapansin-pansin ang kakaibang ambiance. Tahimik, pero may presensya ng kakaibang sigla. Buhay na buhay ang madaling araw para sa lugar na yun. Aba, may bukas pa pala ng ganitong oras. Swerte naman. Pumasok ako sa loob. May 5 mesa at sa bawat isa'y may 2 o 3 kumakain. Ang unang napansin ko, ang bilis nilang kumain. Parang ilang araw na silang hindi kumakain. Akala mo mga gutom na gutom. Napalingon silang lahat sa pagdating ko. Nagtagal ang mga tingin nila sa akin. Sabay baba ng mga mata sa suot kong uniforme. Sinubukan kong ngumiti sa kanila ngunit umiwas sila at bumalik na lang sa pagkain. Lumapit ang isang ginang sa akin na may suot na apron. Siguro ang tindera ng karinderya. Ay sir, pasok ko kayo. Mukhang galing ka pa sa trabaho ah. Ako nga pala si Marites, ang may-ari nitong karinderya. Magandang gabi po. Marco po pala. May pagkain pa ba? Abay syempre naman, bukas pa kami. Upo ka muna dyan. Ano bang trip mo? May adobo, sinigang, o baka gusto mo ng mainit na mami? Ano bang specialty nyo dito? Mga laman loob. Yun ang binabalik-balikan dito. Laman loob? Oo, yung mga ulam na may laman loob tulad ng bopis. Ganun po ba? Hindi po ako kumakain nun eh. Sige, mami na lang. Samahan nyo na lang po siguro ng tinapay kung meron. Meron naman. Yun lang ba? Kape, ayaw mo? Kakakape ko lang po eh. Pwede po bang mag-take out? Bibilang ko na rin sana yung kasama ko eh. Pwedeng pwede. Ano bang kanya? Ulam sa kakanin ho. Yun ang mahilig sa laman loob. Pwede na po siguro sa kanya yung bopis kung meron pa. O sige, sandali lang ha. Ihahanda ko muna ang pagkain mo. Napatingin ako sa mga kasabay kong kumakain. Halos sabay-sabay ang pagsubo nila. Parang hindi iniintindi kung mainit o malamig ang pagkain. Ang iba'y hindi na nakatingin sa plato. Diretso lang ang mga kamay sa pagsubo.
Napansin yata ni Aling Marites na tinitingnan ko sila kaya habang nagsasandok siya ng mainit na mami, ngumiti siya sa akin. Mga taga rito lang din yan. Ganyan talaga sila kumain. Ah, ganun po ba? Parang ang tahimik po nila, no? Gabi na kasi. Saka mga pagod na rin galing trabaho. Ang iba sa mga yan, panggabi. Sino ba namang madaldal pa ng ganitong oras? Ikaw, mukhang bago ka rito ah. Ngayon lang kita nakita. Opo. May trabaho kami ng partner ko rito. Nadestino kami rito para magbantay kasama pa yung iba pa namin mga kasamaan na pangumaga naman. Ako po kasi yung jumuduty sa gabi. Kasama ko yung naiwan sa checkpoint. Hindi kasi pwedeng walang maiwan dun kaya ayun to, ako na lang muna mag-isa. Baka mamaya may mangyari bigla Yang sabi po kasi sa amin, marami daw pong nawawala sa lugar na to. Ay naku, hindi naman totoo ang bagay na yan. Dito na ako tumanda, pero wala namang nangyayaring ganyan dito. Pero yun po yung report sa amin Hindi naman siguro kami pinadala rito kung wala namang ganong nangyayari sa lugar ninyo. Nagkimit na lang ng balikat si Aling Marites, tsaka na inilapag sa harap ko ang umuusok pang mami. Itsura pa lang mukha ng malasa at masarap, lalo na ang mga laman na nakatoppings sa ibabaw. Oh, heto na. Mainit-init pa. Enjoy, Sir Marco. Tinignan ko ang pagkain at saka mabilis na sinulyapan ng paligid. Wala pa ring umaalis sa mga nadatnan kong kumakain pero tila napansin kong hindi gumagalaw ang ilan. Tapos na sila at nakayuko na lang. Akala mo, mga nagdadasal. Ang iba naman mahinang nakikipag-usap sa mga kasama nila. Tahimik akong nagsimulang kumain. Ang mami ay mainit at malasa. Paminsan-minsan sinisilip ko pa rin ang ibang mga kumakain. Natuwa ako sa kung paano sila i-entertain ni Aling Marites. Mukha siyang masayahing tao. Lumilingon ng iba sa kanila sa gawi ko kaya bahagya naman akong nakaramdam ng ilang. Minabuti ko na lang na mag-focus sa pagkain ko at tapusin agad ito. Habang kumakain ako, napansin ko ang isang lalaking nasa dulo ng mesa. Ang kanin sa plato niya ay halos paubos na pero sinisimot niya ito na parang napaka-importante sa kanya ng bawat butil. Bumaling ako kay Aling Marites na abala sa paglilipit. Aling Marites, gabi-gabi ho bang bukas ang karinderya ninyo? Opo, Sir Marco. Kahit 10 oras ng gabi, laging may kumakain dito. Tulad nitong si Andoy. Lagi yang bumabalik at mukhang hindi nagsaasawa sa mga luto ko. Napatingin ako kay Andoy. Mukhang nasa 40 na. Payat at matamlay ang mga mata. Nang magtama ang tingin namin, bigla niyang ibinaba ang ulo niya at nagpatuloy sa pagsubo. Marami yung kumakain dito kahit madaling araw. Ay naku, kung alam mo lang, dito sa amin buhay ang gabi. Kaya nga sabi nila ang lugar namin hindi natutulog. Kaya nga nagtataka ako nung sinabi mong talamak ang pagkawala ng mga tao rito Ibig sabihin po ba, hindi rin pinagbabawal dito yung lumabas ng gabi pagsapit ng alas 9? Hindi naman. Abay, saan ba galing yan? Nagmumukha tuloy delikado rito sa amin Hindi naman po sa ganoon. May nakita lang po kasi kaming nagpaskil ng isang poster dito. May sinasabi na kung lalabas daw ng gabi, magsuot daw ng kulay pulang tela. Naku, kalokohan yan, Sir Marco. Kung sino mang nagkabit ng poster na yon, malamang wala nang magawa sa buhay yon. Tingnan mo nga mga tao rito. Nasa labas pa rin kahit anong oras na. Wala namang humuhuli. Kung sa bagay nga po. Wala rin namang nabanggit sa amin tungkol sa mga ganong bagay bago kami pumunta rito. Hindi na nakasagot si Aling Marites nang lumapit sa kanya ang isang customer para magbayad. Nang makapagbayad ito, agad na rin itong umalis. Paglabas niya, isang malamig na hangin ang biglang pumasok sa karinderya. Napansin kong sabay-sabay na tumingin ang mga kumakain sa pintuan kahit wala namang pumasok o dumaan. Tumayo ang mga balahibo ko sa lamig kahit makapal naman ang suot kong uniform. Nagpatuloy na lang ako sa pagkain at wala nang pinansin sa paligid.
Nang maubos ko ang mami, iniabot ko ang bayad kay Aling Marites. Salamat po Paano yung order ng kasama ko? Handa na rin, Sir Marco. O heto, bopis at kanin. Sigurado magugustuhan niya yan. Kinuha ko ang takeout at tubayo. Napansin kong ang ilan sa mga kumakain ay nakatitig na sa akin. Mabilis akong nagpaalam dahil medyo napatagal na yata ako roon. Salamat po ulit, Aling Marites. Mauna na po ako O sige, ingat ha. Balik ka lang anytime. Bukas kami 24/7. Sa paglabas ko ng karinderya, sinulyapan ko ulit ang mga tao sa loob. Bumalik silang lahat sa pagkain. Pero ang tingin nila kanina ay tumatak sa akin. Tahimik kong binagtas ang daan pabalik sa pwesto namin ni Dino. Ang pagkain ay mainit pa rin sa supot. Pagdating ko sa pwesto, nakaupo lang si Dino. Tulog ang paligid. Tanging tunog ng huni ng ibon at mahina kong mga hakbang ang naririnig. Inabot ko sa kanya ang supot ng pagkain. Bopis at kanin. Sabi ni Aling Marites, yung may-ari ng karinderya na puntahan ko, specialty daw niya yan. Tinanggal ni Dino ang takip ng styro at sumingaw ang mainit na aroma ng bopis. Agad siyang sumubo noon gamit ang plastic na kutsara. Grabe. Marco, ang sarap. Parang ngayon ulit ako nakakain ng ganito kasarap. Lasang-lasa mo yung angang Pero hindi sobra ha. Tapos yung linamnam parang dumidikit sa dila ko. Napangiti ako habang pinapanood siyang kumain. Mabilis niyang inuubos ang bawat subo, hindi iniinda ang init ng pagkain. Napansin kong nangingilid ang pawis sa noo niya dahil sa bahagyang anghang pero hindi niya ito alintana. Tumawa ako ng mahina. Sa gutom niya baka lahat ng pagkain ay masarap sa panlasa niya ngayon. Gutom ka lang. Kaya ganyan, masarap talaga sa'yo kahit anong pagkain. Hindi pre. Iba talaga yung pagkakaluto. Hindi basta-basta. Yung alat, tamang-tama lang para magtagal ang lasa sa dila mo. Kakaiba rin ang texture ng karne. Alam mong sariwa. Parang gusto tuloy kitang pabalagin doon para bumili ulit. Hinayaan ko siyang magsalita habang ako'y nagmuni-muni. Nagpatuloy siya sa pagkain hanggang sa maubos ang laman ng lalagyan. Nilinis pa niya ang gilid ng styro gamit ang kutsara. Sinisimot ang bawat butil ng kanin at bopis. Nabusog ako pare, salamat. Utang mo yun Bali 70 pesos lahat. Wag kang mag-alala. Babayaran ko. Sa susunod, isama mo ako kung kakain ka dun. Para naman makapili ako ng kakainin ko. Sige, mukhang marami naman silang niluto Bukas daw sila 24/7. Aba, ang angas naman yata ng may-ari nun. Hindi ba siya napapagod? Hindi ko alam. Baka may iba naman siyang katulong. Imposibleng kaya niya yun mag-isa. Sa paglipas ng mga araw dahil laging gabi ang duty ng pagbabantay namin ni Dino, lagi akong nagagawi sa karinderya ni Aling Marites. Tulad kung paano niya ako binati nung unang beses, hindi nagbabago yun. Magandang gabi, Sir Marco. Anong atin ngayon? Mukhang nasarapan talaga kayo sa pagkain namin dito, Tao po, masarap kasi sa kamura Pati na po yung kasama kong si Dino, nasarapan din. Hindi ko lang naisama rito kasi walang tagabantay doon sa checkpoint ulit Pero kung magkakaroon po kami ng isang kasama, baka daling ko na siya rito. Ganun ba? Maganda nga yun at nang makilala ko rin siya. Magana pong kumain yun. Gustong-gusto niya nga yung luto ninyo Baka gusto niyang tikman ng dinuguan namin. Naku, napakasarap nito. Sariwang-sariwa ang laman. Pati na yung dugo ginamit. Sige isang take out ng dinuguan saka isang dine-in. Titikman ko na rin po. Nang dumating ang pagkain, ang unang amoy ko pa lang, kakaiba na ang naging hatid nun sa akin. Alam mo na agad na masarap. Hindi ako nakapagpigil at agad akong kumuha ng kutsara.
Grabe ang sarap nito, Aling Marites. Hindi ako makapaniwala sa lasa. Ang dinuguan ay may mas malasang timpla. Hindi tulad ng mga karaniwang dinuguan na madalas ay maasim o maalat. Aling Marites, seryoso, iba tong dinuguan ninyo. Alam ko, may ilang mga sikreto ang bawat luto, Sir Marco. Ang dinuguan namin may kwento ng tradisyon. Hindi lang yan basta pagkain. Teka, ano po ba ang sikreto ninyo, Aling Marites? Nung meron dito sa dinuguan ninyo na wala sa iba? Hindi ko siya basta-basta maipapaliwanag eh. Sikreto nga, hindi ba? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Pero seryoso, ang lasa talaga ng dinuguan ninyo kakaiba talaga. Hindi lang kasi yan basta recipe na ipinasa-pasa sa mga henerasyon. Minsan, Sir Marco, ang mga putahe ay may kwentong patuloy na mapubuhay hanggat na isasalin. Ang ibig niyo pong sabihin, parang may mga naaalala kayong mga bagay mula sa nakaraan tuwing niluluto niyo to? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pero oo. May mga pagkakataon na bawat putahe ay puno ng alaala. Ang bawat luto, buhay yan. Hindi lang siya basta luto. Nakakatuwa naman po pala. O siya, may iwan na muna kita rito ha. Paniguradong magdadatingan na rin ang iba pang mga suki. Asikasuhin ko na muna. Kapag may kailangan ka, tawagin mo lang ako ha. Sige po, salamat. Pinagpatuloy ko ang pagkain ko. Makalipas ang ilang sandali, dumating nga ang isang bulto ng mga customer ni Aling Marites. Lahat sila napapatingin sa gawi ko pagpasok. Hindi sila nagsasalita. Dumiretso lamang ang mga ito sa hilera ng mga tindang ulam. Nakangiti namang humarap si Aling Marites sa kanila. Nang makapili imbis na sabihin kung ano ang gusto nila, tinuro lang nila yun. Magilaw silang pinagsilbihan ni Aling Marites habang ako naman nagtataka kung ganun ba talaga ang iba sa mga customer niya. Maya-maya habang nagmamasid ako, lumabas ang isang lalaki mula sa likuran ng saradong kusina. Sa tansya ko, magkasing edad lang silang dalawa ni Aling Marites. Nag-uusap sila ng mahina. Pagkatapos nila doon, lumapit silang dalawa sa akin. Sir Marco, ang asawa ko nga pala, si Hernan. Madalas siya ang nagbabantay dito sa umaga, habang ako naman nagpapahinga. Magandang gabi ho, Kuya Hernan. Ako nga po pala si Marco. Magandang gabi rin. Tumangong si Kuya Hernan, pero halatang may kung anong bigat sa kanyang ekspresyon. Mukha siyang seryosong tao, malayong malayo sa asawa niya. Maya-maya napansin kong muling nag-usap ng pabulong sina Kuya Hernan at Aling Marites. Huwag kang mag-alala, Hernan. Alam mo namang sigurado to. Sana nga. Pero kailangan nating mag-ingat. Pasensya na po, pero parang may pinag-uusapan kayong importante. May problema mo ba? Wala, Sir Marco. Mga normal na usapan lang ng mag-asawa. Alam mo na, tungkol sa negosyo. Tumango na lang ako. Napatigil ako nang mapansin kong biglang sumilip sa pinto ng kusina ang isang batang lalaki. Mga 7 o 8 taong gulang. Maputla ito pero may masaya at inosenteng ngiti. Bago pa man ako makapagtanong, lumapit si Aling Marites sa kanya. Bumalik ka na sa loob, anak. Mamaya na tayo kakain, ha? Ako nang bahala sa anak mong Marites. Diyan ka na lang sa mga customer. Sige. Asikasuhin mo muna ang anak natin. May sakit po ba yung anak ninyo? Maputla siya. Oo. Ilang araw na kasing may lagnat eh. Pina-check up naman na namin sa doktor at may pinainom ng gamot. Tumango na lang ako pero hindi mawala sa isip ko ang maputlang itsura ng bata. Naiwan si Aling Marites sa tindahan, halatang nagmamadaling mag-asikaso sa mga customer. Pinagmasdan ko siya habang abala sa pag-aabot ng mga order. Parang may bigat na dala ang bawat kilos niya. Pero pinipilit niyang magmukhang maayos sa harap ng mga tao. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating ang 3 kalalakihan na halatang pamilyar kay Aling Marites. Tahimik silang pumuesto sa mesa malapit sa akin.
Hindi sila umorder agad pero panay ang tingin nila sa direksyon ng kusina. Mukhang suki rin po sila, no? Ay, oo. Madalas sila rito. Mga kaibigan ni Hernan. Maya-maya pa biglang tumayo ang isa sa kanila at lumapit kay Aling Marites para itanong kung nasaan si Kuya Hernan. Kaya yun, nasa kusina, inaasikaso yung anak namin. Tuloy ba ang alis nyo ngayon? Sumagot ang isa sa kanila. May kailangan daw silang pag-usapan at puntahan. Biglang bumukas ang pinto ng kusina. Lumabas si Kuya Hernan, bit-bit pa rin ang bata. Pauna na kayo, susunod ako. Papatulugin ko lang tong anak ko. Naku, pasensya na mga kumpare ha. Kinailangan nyo pang sunduin si Hernan dito. Hindi bale, susunod din siya kaagad. Baka ako na ang magpatulog sa anak namin para hindi kayo mahuli ha. Susunod ako sa kanila, Marites. Lumalalim na ang gabi. Malayo pa ang pupuntahan namin. Ikaw nang bahala sa anak natin, ha? Oo, sige. Hernan, mag-iingat kayo ha. Mabilis ding sumunod si Hernan sa kanila. Bit-bit na ni Aling Marites ang bata. Kahit may kalakihan at kabigatan na ito, pinilit pa rin niyang kargahin. Nginitian ko ang bata nang makitang nakatingin siya sa akin. Hinaplos ko rin ang kanyang binti at napansing malamig ang balat niya. Ang lamiho ng balat niya, Aling Marites. Bako po nilalamig siya. Wala rin po siyang suot na jacket. Anong oras na kasi? Oo. Makulit din kasi itong isang to. Ayaw matulog hanggat hindi ako katabi o ang tatay niya. Nako, masama sa bata yung nagpupuyat. Hindi ka kaagad lalaki kapag ganyan. Tama si Sir Marco, kaya anak. Hindi na natapos ni Aling Marites ang sasabihin niya nang marinig naming bumalik si Kuya Hernan sa labas. May bakas ng kapa sa kanyang mukha habang mabilis na naglakad papunta sa amin. Marites, tumatawag si paring Jojo. May problema raw sa lugar na pupuntahan namin. Ha? Anong problema, Hernan? Delikado ba? Hindi ko alam. Pero kailangan namin kunin ang mga kargamento. Hindi pwedeng abutan yun ang gumaga roon. Ano bang pwedeng maitulong ko sa kargamentong yun? Wala, Marco. Baka paninda lang ang nadadalhin sa bayan yon. Ay, Hernan naman. Baka pwedeng wag ka na munang umalis. Hayaan mo na lang siguro sila at kaya naman na nila yon. Kailangan ka rin ng anak mo rito. Hindi pwede, Marites. Kailangan ko silang tulungan. Hindi mapakali si Aling Marites habang inaalalayan si Hernan papalabas. Ang bata naman ay tahimik lang pero hindi maalis ang titig sa kanyang ama. Ay, basta Hernan, mag-iingat ka ha. Oo. Alam mo, hindi mo kailangang mag-alala. Sa bawat hakbang ni Hernan palabas parang may bumibigat sa paligid. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaibang kaba sa dibdib ko. Nang mawala siya sa paningin namin, bumaling ako kay Aling Marites. Ano pong trabaho ni Kuya Hernan? Nagde-deliver sila ng mga sariwang karne sa bayan. Akala ko ba si Kuya Hernan ang nagbabantay na karinderya ninyo kapag umaga? Bakit po siya nandito? Hindi rin po ba siya natutulog? Hindi naman. Paminsan-minsan lang naman siyang sumama sa mga kaibigan niya. Parang sideline lang ba? Mas kailangan ko kasi siya rito at mas malaki naman ang kinikita namin dito kaysa roon. Kapag ganyang umaalis siya ng madaling araw, tumutulong namang magbantay ang kapatid ko rito sa umaga. Kung ganun, anong oras po kayo nagluluto? Parang kahit ganitong oras, mukhang bago at sariwa yung mga niluluto ninyo . 10:00 ng tanghali ako nag-uumbisang magluto kapag nakapagpahinga na ako kahit konti. Kadalasan kasi, ang dagsa ng mga customer ko dito gabi talaga. Bibihira ang kumakain sa amin ng tanghali. Ganun po ba? Pasensya na po, marami akong tanong. Curious lang po kasi ako kung paano yung talaga napapanatiling 24/7 tong karinderya ninyo. Wala po bang araw ng sarado to? Naku, wala eh. Naisip ko kasi ang mga suki ko, abay masyadong loyal dito. Baka kapag nagsara ako,
Baka naman hindi na magsikain at magbalikan dito. Ganun po ba? Sige po pala, aalis na rin ho siguro ako. Lumalamig na tong pagkain ni Dino eh. Sure ako, kanina niya pa hinihintay yan. Pabalik na lang po ulit ako para kumain. Maraming salamat po. Salamat din, Sir Marco, ha? O siya, ingat. Umalis na ako roon pero nang nakalayo na muling bumalik ang tingin ko sa karinderya. Sa hilera ng mga bahay at ilang tindahan, yun na lang talaga ang nag-iisang bukas. Siguro malaki ang kinikita ni Aling Marites lalo na sa gabi, kaya hindi na siya nagsasara. Nang makabalik ako kay Dino, bakas na ang pagrereklamo sa mukha niya. O pre, ang tagal mo. Gutom na ako. Nagra-radyo ako kanina, hindi mo ba naririnig? Hindi. Natagalan ako ron at napakwento. Kumain ka na, sige na, masarap yung dinuguan. Mabuti pa nga, akala ko hindi ka na babalik. Munti ka na akong makatulog. Wala kasi akong kausap. Huwag kang mag-alala. Ang sabi naman, magdadagdag pa tayo ng isang kasama rito. Sige, pagka ganon, dadalhin na kita ron sa karinderya. Oo, at nang makilala ko na yung pinagmamalaki mong si Aling Marites. Nagsimula siyang kumain. Nagulat naman ako nung bigla niyang ibagsak ang kutsara niya sa plato. Agad akong napalingon sa kanya. Bakit? Anong meron? Single ba yang si Aling Marites? Liligawan ko kung oo. Grabe ang sarap magluto eh. The best. Matanda na yung pare, may asawa't anak na. Puro ka talaga kalokohan eh. Biro lang pare. Sadyang masarap lang talaga ang mga luto niya. Parang gusto ko tuloy magpaturo, lalo na yung bopis. Hayaan mo, madadala rin kita ron. Lumipas ang mga araw. Parehas kaming naguguluhan ni Dino dahil parang wala naman talaga kaming binabantayan sa lugar. Pakiramdam namin nasasayang lang ang mga pagpupuyat naming dalawa. Hindi rin namin alam kung bakit nadagdagan pa kami ng isa. Dumating si Rafael, kaya naman si Dino na isama ko na rin sa karinderya. Magandang gabi po, Aling Marites. Ito nga pala si Dino, yung partner kong dumuduty. Magandang gabi po. Ay, magandang gabi rin. Ikaw pala yung binabanggit sa akin ni Sir Marco. Ay, talaga namang ang kikisig nyo palang mga sundalo, ano? Nakakatawa namang magkaroon ng mga suking katulad nyo rito. Ay, hindi naman ho. Sakto lang. Oh, anong inyo ngayong gabi? May adobong isaw, nilaga, tinola, sisig at may gulay rin. Wala ho yata kayong bopis. Yun po sana ang gusto ko. Naku, pasensya na iho Yun ang mga maagang naubos kanina eh. Namiss din yata ng mga customer ko at may isang linggo yata akong hindi nagluto nun. Ito na lang ang natira. Ako, sisig na lang. May libreng sabaw po ba, di ba? Ay oo naman, Sir Marco. Kayo pa ba? Nagisuki ko na kayo eh. Ganoon na lang din po sa akin, saka libreng sabaw na rin po. Sige. Iahanda ko lang at babalikan ko kayong dalawa, ha? Nakangiti naming pinanood si Aling Marites na nagtungo sa kusina para kumuha ng mga plato at kutsara. Napatingin si Dino sa ibang kumakain kaya napagaya na rin ako. Napapatingin din sila sa amin. At kapag nasa salubog namin ang mga tingin nila, agad silang nag-iiwas. Binabalik nila ang tingin nila sa kanilang pagkain. Napansin kong pare-parehas ang in-order nila. Adobong isaw. Ang weird ng mga tao rito, pare. Parang iwas na iwas. Siguro may mga ginagawang masama yung mga yan, kaya natatakot sa atin. Hoy, huwag ka masyadong judgmental, Dino. Totoo naman Tingnan mo nga sila. Hindi makatingin sa atin ng diretso. Kasi mga sundalo tayo. Hindi naman porket umiiwas, takot na. Mamaya na-intimidate lang sa atin. Saka ganyan talaga sila. Lalo na yung si Andoy. Yung mag-isang kumakain sa gilid. Tahimik lang siya. Pero minsan ko na rin yan nakausap. Mahihayin talaga yung mga taga rito eh. Sigurado ka ba dyan? Oo. Kaya huwag masyadong magduda dyan. Nandito tayo para kumain, hindi para manghusga ng kapwa. Sige, sabi mo eh. Sir Marco, Sir Dino, ito na order nyo. Dinagdagan ko na rin ng sisig yan, ha? Nako, panigurado magugustuhan nyo yan. Dahil malutong ang laman. Ayan din ang sabaw ng nilaga. Ayan. Para naman hindi tuyot ang pagkain ninyo. Nako, maraming salamat po, Aling Marites ha. Walang ano man, Sir Marco. Dito muna ako sa ibang customer, ha?
Kapag may kailangan pa kayo, tawagin nyo lang ako. I-entertain ko muna sila, ha? Kapwa namin pinanood ni Dino si Aling Marites na pumunta sa ibang gumakain. Nakikinig naman ang mga ito sa kanya pero maya-maya pa. Parang napansin naming kami yata ang pinag-uusapan. Bumubulong ang ilan sa kanila at saka titingin sa amin ni Dino. Hindi ko gusto ang paraan ng pagtingin ng isa sa kanila. Parang nag-aamok ng gulo. Kaya si Dino, siniko ako nang mapansing tumigil na ako sa pagkain. Habang kumakain kami maya-maya lumabas si Kuya Hernan. Agad natagpuan ng mga mata niya si Aling Marites na nakikipag-usap kay Andoy. Napansin ko ang balat at damit niya, puro talsik ng dugo. Halos sundan na rin siya ng mga langaw. Sino yung lalaking yan, pare? Si Kuya Hernan, asawa ni Aling Marites. Kalabaw ba ang kinakatay niyan sa loob ng kusina? Sobrang daming talsik ng dugo. Sura ulo ka talaga. Tumawa si Dino. Habang kumakain kami, patuloy sa panakanakang pagsulyap si Dino kay Kuya Hernan, samantalang ako inabala ko ang sarili kong kumain dahil na rin sa nararamdamang gutom. Normal lang siguro ang ganong itsura ng isang magtitinda sa probinsya. Marusing, pagod, at mukhang walang tulog. Ang tahimik talaga nilang lahat, pare. O baka naman nagiging paranoid lang ako. Paranoid ka lang. Tingnan mo nga sila, normal naman kumakain pero minsan nagkikwentuhan pa rin. Tiningnan kong mabuti ang paligid. May isang grupo ng 3 tao sa dulong mesa, pawang tahimik na kumakain habang paminsan-minsang tumatawa. Ang isa sa kanila ay lumingon sa amin at bahagyang ngumiti bago bumalik sa pagkain. Si Andoy naman abala pa rin sa pagsubo ng kanyang adobong isaw, parang walang pakialam sa mundo. Pero pre, yung dugo sa damit ni Kuya Hernan, hindi ba sobra naman yata yun para sa simpleng katay? Siguro naman kasi marami silang order. Alam mo naman yung mga ganitong klase ng karinderya. Bukas maghapon at magdamag. Minsan barubal sa kusina. Barubal? Parang naligo na siya sa dugo eh. Dapat, alam nilang humaharap sa customers ng presentable. Hindi uso sa kanila yung ganon. Saka medyo sanay na ako makita na marumi si Kuya Hernan. Habang nag-uusap kami, bumalik sa Aling Marites sa harap namin. May dalang pitsel ng malamig na tubig at karagdagang mangkok ng sabaw. Dinagdagan ko ng sabaw nyo. Alam nyo dito sa amin, mahalaga na laging busog ang customers para sigurado babalik-balikan kami. Gusto kasi naming maramdaman na welcome kayo rito. Ang bait niyo naman, Aling Marites. Talagang hindi kayo nauubusan ng pang-entertain, no? Nako, obligasyon namin yan, lalo na sa mga dayong katulad ninyo. Naglakad muli si Aling Marites pabalik sa kusina pero sa gilid ng mata ko nahuli ko siyang bahagyang tumingin kay Kuya Hernan. Nagpalitan sila ng mabilis na sulyap. Hindi ito napansin ni Dino na abala sa pagsusuri ng laman ng kanyang sabaw. Sabaw lang talaga, pare. Wala man lang laman. Tumigil ka nga, Dino. Kumain ka na lang. Sarap talaga nitong sisig, no? Malutong pero hindi matigas. Sasagot pa lang sana ako sa kanya nang sabay na tumunog ang mga radyo namin. Nagsalita si Rafael sa kabilang linya. May kapapasok lang na report sa kanya ngayong madaling araw, may isang bata ang nawawala. May lumapit na isang ginang sa kanya at humihingi ng tulong. Napatingin sa amin ang lahat ng nasa karinderya, pati sila'y naalarma sa narinig. Oh, tara na, Dino. Bumalik na tayo ron. Ha? Paano tong pagkain natin? Intindihin mo pa yung pagkain. Kailangan tayo ni Rafael dun. Ayos, sige na nga. Pinagmamadali na rin kaming makabalik ni Rafael para sana makapaghanap na rin sa buong lugar. Nang iabot sa amin ni Aling Marites yun, sinabay na namin ang bayad. Mag-iingat kayong dalawa, ha? Narinig ko yung balita. Naku, sana mahanap niyo yung bata. Sana nga po
Siguro, mauna na ho kami ha. Salamat po sa pagkain, Aling Marites. Balik na lang po kami. Nakangiti na lang siyang tumango sa amin. Lahat sila'y nakatingin sa bagalis namin ni Dino. Parang naiintriga tungkol sa narinig nilang balita. Saan naman kaya napunta yung bata? Saka bakit ngayon lang nila nireport kung kailan madaling araw na? Alam mo naman na 24 oras pa bago i-declare na missing ang isang tao. Tara, bilisan na nga natin at nang makatulong na tayo sa paghahanap. Nang makabalik kami kung saan kami nagbabantay, naroon si Rafael, kausap ang ilang mga opisyal ng barangay at isang ginang na nasa mid-30s. Umiiyak siya. Ang sabi niya, inutusan niya lang daw ang anak niyang bumili ng yelo bago sila maghapunan. Pero nagtaka na siya nung mag-iisang oras na, hindi pa rin daw ito bumabalik. Hinanap niya na ito kung saan-saan. Ang isang tindahang napagtanungan niya, sinabing bumili nga ng yelo ang bata sa kanila. Umabot na rin daw siya sa kabilang barangay pero hindi niya talaga ito nakita. Agad kaming nagsimula sa paghahanap kasama ang ilang tanod na may dalang mga flashlight. Malawak ang barangay, tahimik ang paligid, maliban sa huni ng mga kuliglig at paminsan-minsang kahol ng aso. Marco, parang masama ang kutob ko. Hindi normal ang pagkawala ng batang yun. Alam ko pero tumuto ka na lang sa paghahanap. Habang sinusuyod namin ang mga iskinita, naisipan naming maghiwalay ng direksyon. Napadpad kami ni Dino sa isang tahimik na bukirin sa labas ng barangay. Ang hangin doon ay malamig at parang may dinadalang kakaibang amoy. Hindi ko maipaliwanag pero parang amoy na bubulok. Naaamoy mo ba yun? Amoy bulok. Sinundan namin ang amoy hanggang sa makakita kami ng malalaking bakas ng paa sa putik. Hindi ito mukhang normal. Malalaki ang mga bakas na yun. Nagkatinginan kami ni Dino. Parehas na nakaramdam ng kilabot. Parang hindi naman to paa ng tao, Marco. Hindi ko siya sinagot. Sa halip tinutok ko ang flashlight sa harapan namin. Tumumbad sa amin ang isang eksenang hindi ko makakalimutan. Sa gitna ng bukid may bangkay ng isang bata na sinubukang takpan ng mga dayami. Pira-piraso ang katawan nito at halos wala ng laman loob. Bukas ang tiyan at ang mga lamang loob nito ay wala na. Putya, Marco, ano to? Sinong may kayang gumawa ng ganitong klase ng karahasan? Hindi ko alam. Hindi ito normal. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Siya na kaya yung hinahanap natin? Napaluhod si Dino. Nakatitig pa rin sa bangkay ng bata. Samantala inikot ko naman ang flashlight sa buong paligid. Sinusuri ang mga marka at bakas sa lupa. Napansin kong may mga punit-punit na damit ng bata na nakakalat sa paligid. Marco, anong gagawin natin? Hindi pa tayo sigurado kung siya na nga ang hinahanap natin. Maaring siya na. Base sa sinabi ng nanay, ang suot ng anak niya, pulang damit at dilaw na short. Punit-punit ang damit ng bangkay pero parehas ng kulay. Habang sinusuri pa namin ang paligid, bigla kong narinig ang isang kaluskos sa likuran namin. Pareho kaming napatayo at ng takip ng ilaw. Sa di kalayuan parang may gumagalaw. Mabilis at halos hindi mahuli ng mata. Marco, ano yun? Hindi ko alam. I-report mo na kay Rafael na may nakita tayong bata dito. Bilisan mo! Tumalima si Dino. Nanginginig ang mga daliri habang dinudukot ang radyo mula sa bag niya. Hindi ko tinanggal ang flashlight sa direksyon ng narinig naming kaluskos. Rafael, nandito kami sa isang malapit na bukid. Nasa kalating kilometro mula kung nasaan tayo kanina. May mga bangkay ng bata. Sir, grabe to. Halos hindi na makilala. Kailangan namin ng backup ngayon din. Natanggap ni Rafael ang tawag at sinabing papunta na sila. Tumawag na rin ng mga pulis. Napatingin ako kay Dino.
Pawis na pawis siya kahit malamig ang gabi. Nang ibinaba niya ang radyo, tumingin siya sa akin na parang gusto nang tumakbo. Margo, sabi ko na nga ba, hindi normal ang lugar na to. Alam mo yun, di ba? Dino, trabaho natin to. Kung natatakot ka, hindi mo na sana pinasok yung ganitong propesyon. Ano pa kaya kapag pumasok ka na sa gera? Manginginig ka na lang ba? Alam mo, wag mong unahin yung takot mo. May batang namatay oh, at kung sino man ang gumawa nito, baka nandito pa rin sa paligid. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Lumapit ako sa bangkay, iniwasan ang mga kalat na dayami sa paligid. Tiningnan kong mabuti ang mga bakas ng paa sa lupa. Mahahaba ang daliri at mukhang matutulis ang mga kuko. Dino, tingnan mo to. Lumapit si Dino, nanginginig pa rin at tumingin sa tinuturo ko. Halatang gulat sa mukha niya. Parang hindi pang hayop, hindi rin to pang tao. Dumating sila Rafael, may kasama ng mga pulis. Tulad namin, nagulat din sila sa nakita. Lalo na ang nanay ng bata na halos mawala na ng malay sa pagwawala. Sa initial investigation, maaaring gawa ito ng isang kulto na nagbebenta ng mga laman loob ng tao sa black market. Pero kami ni Dino hindi kumbinsido sa bagay na yun. Nasa katotohanan na kaming hindi talaga tao ang may kagagawan ng pagkawala ng mga tao sa lugar. Sa isang buwan halos naming pagbabantay roon, yun ang unang beses na naulit yun. Pero malala na agad. Ang nangyari tuloy, hindi na kami nagbabantay sa isang pwesto lang. Magkakahiwalay na kami ng pwesto nila Dino. Rumuronda sa buong barangay. Kung tutuusin, hindi naman gaanong liblib ang lugar. Maraming nakatayong bahay, buhay na buhay, pero dahil probinsya, ang ilang bahagi ay mga bukirin at palayan. Kitang-kita rin ang mga nagtataasang bundok sa paligid. Linggo ng madaling araw, habang mag-isa akong naglalakad, na mataan ko ang isang matanda. Naglalakad siya mag-isa. Ay, magandang umaga, iho. Mukhang magsisimba ho yata kayo ha. Wala po kayong kasama? Ay, wala eh. Ako lang naman ang maagang nagigising sa bahay. Ganun ba? Sige ho, ihatid ko na lang po kayo pamuntang simbahan. Naku mabuti pa nga. Nakatatakot pa namang maglakad mag-isa lalo't madilim pa. Mabuti nga ay may nagbabantay na rito sa gabi. Nung wala pa kayo, naku, talagang maraming nawawala rito sa amin. Ang iba, hindi na talaga nakikita pa. Ang iba naman, patay na. Ay, sus Mariosep. Malakas ang paniniwala ko na mga aswang may kagagawan ng lahat ng yon. O, paano naman po kayo nakakasigurado? Isa ako sa pinakamatanda rito sa lugar na ito. Ay, maniniwala ka bang minsan na akong nakaharap ng katulad nila? Nako, muntik na rin nila akong mabiktima noon. Nung pinagbubuntis ko ang panganay kong anak. Mabuti na lang at albularyo ang tatay ko. Kaya nagapi niya ang aswang na sumubok kuhanin ng anak ko. Kung ganun po, posibleng meron din talagang aswang dito? Posibleng naninirahan pa rin sila rito. Lalo na't nabalitaan kong may bata na namang nawala. Ay, sus Ginoo. At natagpo ang pera-piraso ang katawan. Ay. Paano ko sila namimili ng bibiktimahin nila? Ang mga aswang, hindi lang basta kumakain. Kadalasan, may pinipili silang mga biktima. Mga bata, babaeng nagdadalang tao, o yung mahihina. Kung totoo nga po yung sinasabi ninyo, paano po natin sila matatalo? Saan po ba sila takot? Takot sila sa mga bagay na nagpapakita ng proteksyon at buhay. Takot sila sa apoy at liwanag, sa krus, lalo na kapag may basbas ng dasal at buntot ng pagi. Ay, at pulang tela na sumisimbolo ng dugo ng buhay. Ho? Pulang tela? Ibig sabihin, totoo po pala yung nabasa namin sa poster? Ha? Anong poster? May nabasa kasi kaming babala na pagpatak ng alas 9 ng gabi, huwag nang lalabas. At kung lalabas man, mahalaga na magsuot ng pulang tela. Tama ang babalang yon bilang proteksyon. Kung sino mang may gawa ng poster na yon, malamang ay nagmamalasakit lang sa mga tao rito. Ano po bang ginagawa ng tatay niyo para matalo ang mga aswang? Iho, ang mga aswang
Hindi basta-basta napapatay ng kutsilyo o ng bala. Kailangan mo ng dasal, lakas ng loob, at mga bagay na kinatatakutan nila. Noong panahon ng tatay ko, ginamit niya ang pinakamatibay na anting-anting at mga ritual na nagtataboy sa kanila. Pero kailangan din ng tapang at determinasyon. Kapag nakitaan ka nila ng kahinaan, ay naku naman talaga. Alam nila sa sarili nilang kaya kanilang talunin. Teka, ano pong anting-anting yung sinasabi ninyo? Ito, isa ito sa mga iniwan ng tatay ko. May langis dito na mula sa ugat ng isang matandang puno sa bundok. Amoy pa lang nito, iho, hindi na sila makalalapit. Pero hindi ito sapat. Hindi po sapat? Bakit po? Dahil mas malakas na sila ngayon. Kung dati, nakatago lamang sila sa gabi. Ngayon, natututo na silang magpalit ng anyo kahit araw. Mas tuso at mas marunong na sila ngayon. Ano po bang pwede natin gawin kapag umatake sila ulit? Kapag umatake sila, iho, ang pinakamagandang gawin ay hanapin ang pinuno nila. Ang sabi ng tatay ko noon, kapag napatay mo ang pinuno, mas mabilis na maubos ang lahi nila. Teka, paano po natin malalaman kung sino ang pinuno nila? Dali lang naman, iho. Hindi sila namumukod tangi kung umasta. Madalas, sila ang pinakamabait sa paningin ng tao. Kung ganon, kaya ho ba ng isang tao lang ang pumatay sa pinuno nila? Hindi imposible, pero napakahirap. Ang pinuno ang pinakamalakas sa kanila. Gumagamit siya ng mga kasamahan para gawin ang mas maruruming trabaho. Habang siya naman ay nananatiling ligtas. Posible po kayang babae ang pinuno? Oo, madalas nga babae pa ang pinuno. Pero huwag ka magpapalinlang sa kanilang itsura ha. Kahit ang pinaka-inosenteng muka, pinakamaganda, maaaring nagtatago sa itim na kaluluwa. Kung ganon, nakakatakot naman po pala. Ano nga po palang pangalan niyo? Saan kayo nakatira? Nakatira ako ron sa Ibayo, malapit sa tulay. Clarita nga pala ang pangalan ko. Pero, pwede mo akong tawaging Lola Claring na lang, ha? Ganun po ba, Lola Claring? Ako nga po pala si Marco. Salamat at sinamahan mo ako sa paglalakad, iho, ha? Walang anuman po. Sa sobrang seryoso ng pag-uusap namin ni Lola Claring, hindi ko napansing nakarating na pala kami sa simbahan. Ngumiti ako sa kanya at kumaway bago naglakad pabalik kung saan ako nanggaling. Saktog nakakaramdam na ako ng gutom sa umaga at madadaanan ko ang karinderya ni Aling Marites. Naisip kong mabuting mag-almusal na muna ako bago matapos ang duty para pag-uwi sa apartment, matutulog na lang ako. Wala nang customers nang dumating ako roon. Bukas naman ang karinderya pero walang Aling Marites na sumalubong sa akin. Walang tao sa labas pero narinig ko ang pag-uusap ng mag-asawa. Hindi mo ba nakikita na isa siyang malaking banta sa atin? Paano tayo makakakilos ng maayos kung may kagaya niya na umaali-aligid sa atin? Alam ko ang bagay na yan, Hernan. Anong akala mo sa akin, tanga? Simula nung dumating ang mga yan, hindi na ako nakapagtrabaho na maayos. Natatakot ako sa bawat kilos ko na may nanunood. Huwag kang mag-alala at sigurado kung hindi na rin sila magtatagal dito. Babalik tayo sa normal. Muntik na nga akong mahuli nung huli. Pabuti na lang at nakatakas ako. Hernan, gagawa natin ang paraan. Wala ka bang tiwala sa akin? Sandaling katahimikan ang bumalot sa karinderya. Wala akong naintindihan sa pinag-uusapan nila. Alam kong mali ang makinig sa usapan ng iba pero hindi ko naman maiwasan gayong nagsisigawan sila. Tumingin na lang ako sa mga ulam pero wala akong nagustuhan sa mga iyon. Nakapamewang pa ako habang nakatayo roon nang biglang lumabas si Aling Marites. Nagulat pa siya nang makita ako. Sir Marco, kanina ka pa ba riyan? Hindi naman po. Mag-aalmusal sana ako eh. Wala po ba kayong tapsilog? Meron, kaso hindi pa ako nakakapagluto eh. Gusto mo bang ipagluto muna kita? Kung pwede po sana, makakapaghintay naman po ako eh. Sige. Kape, gusto mo? Sige po, mainam mo yung may kape sa umaga. Sandali lang ha. Ipagluluto muna kita ng tapsilog mo. Ipapadala ko na lang ang kape kay Hernan.
Tahimik akong umupo sa silya at naghintay. Maya-maya pa lumabas si Kuya Hernan. Hinahalo ang tinimpla niyang kape. Eto na ang kape mo, Marco. Masarap yan. Kape barako. Nako, baka naman po hindi ako makatulog dito sa tapang nito, Kuya Hernan, ha? Makakatulog ka pa rin naman. Mukha nga antok na antokan eh. Opo, alam nyo naman, magdamag ang duty, hindi pwedeng matulog, kaya ito, napupuya talaga. Nahirap din naman ang trabaho ninyo, ano? Ginusto mo ba talagang maging sundalo? Gusto ko po talaga to mula nung bata pa ako, kaya nga natutuwa ako nung naabot ko yung pangarap ko eh. Nakipaglaban ka na ba? Kung giyera po yung tinutukoy ninyo, hindi pa po. Kung ganoon, kung sakaling dumating ang araw na kakailanganin mo ang makipagsagupaan, sa tingin mo ba, handa ka na? Handa naman po. Ang tagal namin pinagsanayan yung mga ganyang klaseng bagay. Tumango-tango si Kuya Hernan sa akin tsaka ngumisi. Yun yata ang unang beses na nakita ko siyang ngumiti sa akin. At tila ba nagatid yon ng kakaibang pakiramdam. Dahilan para saglit na tumaas ang mga balahibo ko sa katawan. Hindi na siya nagsalita o nagtanong pa hanggang sa makalabas si Aling Marites. Bit-bit ang in-order kong tapsilog na umuusok pa. Ayan na ang tapsilog mo, Sir Marco. Ay, oo nga pala, mamaya ba kakain ka ulit dito? Baka may request kang ulam, iluluto ko. Siguro po ayos na sa akin yung kaldereta o kaya minudo. Alin man po sa dalawa, kaya na pong bahala. Yun po kasi yung paborito kong ulam eh. Sige, pagluluto kita ng masarap na hindi mo makakalimutan. Dahil siguro sa antok kaya wala na akong energy na makipag-usap pa sa mag-asawa. Inubos ko na lang ang almusal ko at nagbayad na. Tsaka nagpaalam na akong aalis. Mauna na po ako, Aling Marites. Salamat po sa pagkain. Walang anuman, Sir Marco. Balik ko kayo mamaya, ha? Sige po, salamat po. Nagmadali na ako pauwi sa apartment. Nadatnan ko si Dino at Rafael na kapwa natutulog na sa mga higaan nila. Hindi ko alam kung bakit kahit antok na ako nung mga oras na yun, hindi ko makuha ang tulog ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa kape ni Kuya Hernan pero nananatiling dilat ang mga mata ko habang nakahiga. Nagising si Dino at napansing gising pa rin ako. Oh, ba't di ka pa natutulog pare? Anong oras na? Di lang makatulog pare. Dahil sa kape. Tumango na lang siya at bumalik sa pagtulog. Sa lalim ng iniisip ko tungkol sa napag-usapan namin ni Lola Karing, nakatulog na rin ako. Pagkagising, naghanda lang pabalik sa duty. 2:00 ulit ng madaling araw nang makaramdam ako ng gutom habang nasa checkpoint. Gutom na naman ako at naisip kong bumalik sa karinderya. Pagdating ko roon, bukas ang ilaw pero kakaibang pakiramdam ng paligid. Kakaibang lamig ng hangin ang sumalubong sa akin pagpasok ko roon. Lahat ng customer, sabay-sabay na lumingon sa akin. Si Aling Marites nakatayo sa may corner para bang ako talaga ang hinihintay. Oh, Sir Marco. Kanina pa kita hinihintay eh. Ganun ba? Ngayon lang po ako nakaramdam ng gutom eh. Heto. Inanda ko ng paborito mong kaldereta. Inilapag niya ang plato sa mesa. Amoy na amoy ko ang mabangong pagkain. Pero sa halip na magutom, naramdaman ko ang panlalamig sa sikmura ko. Lahat ng tao sa karinderya hindi umiimik at nakatitig lang sa akin. Salamat po. Mukhang pagod na pagod ka, Sir Marco Pero sigurado akong pagkatapos mong kainin niyang kaldereta, mawawala lahat ng pagod mo. Tinusok ko ang karne gamit ang tinidor. Nangangatok ang kamay ko habang tinitingnan ang pagkain. Nang susubukan ko ng tikman, biglang namatay ang mga ilaw. Dumilim ang paligid. Aling Marites, bakit namatay ang ilaw? Hanggang ngayon ba'y wala ka pa rin alam?
Maya-maya lumiwanag ang paligid, hindi dahil muling bumukas ang ilaw kundi dahil ang mga mata ng lahat ng tao sa karinderya ay nagkulay pula. Ang mga mukha nila biglang nagiba. Si Aling Marites ngumiti at lumabas ang matatalim niyang ngipin. Mabilis akong napahawak sa baril ko sa tagiliran. Ang tagal naming hinintay ang pagkakataon na to. Bakit kasi kinailangan mo pang dumating sa lugar namin? Anong ibig sabihin nito? Huwag kayong lalapit. Tapos na ang laro, Marco. Wala ka nang ligtas dito. Ikaw na ang isusunod naming ihahain sa mga kumakain dito. Pinagbabaril ko ang sahig para takutin sila pero wala ni isang umatras. Dahan-dahan silang lumapit sa akin, parang mga gutom na hayop. Ang tapang mo, Marco. Pero hindi sapat yan sa amin. Hindi sapat ang mga bala mo para matalo kaming lahat dito. Hindi. Huwag kayong lalapit. Subukan nyo lang. Subukan nyo. Akala mo ba makakatakas ka pa sa amin? Hindi na, Marco. Wala ka nang kawala. Tagaktak ng pawis ko kahit malamig. Napatingin ako sa paligid, naghahanap ng paraan para makaligtas. Ang mga pulag mata ng mga tao sa karinderya ay nagliliyab sa dilim. Ang mga ngiti nila ay parang nang-aasar, punong-puno ng kumpiyansa na wala na akong mapupuntahan. Masarap ba ang kaldereta, Marco? Hindi mo man lang ba nalasahan? O baka naman gustong-gusto mo munang malaman kung kanino galing ang karne? Ano ba pinagsasabi mo, ah? Huwag niyo ako pinaglalaruan. Huwag kang mag-alala. Sigurado ako nagustuhan mo rin naman ang luto ko. Naaalala mo ba ang dinuguan na kinain mo noon dito? Napansin mo bang kakaiba ang lasa? Biglang bumalik sa isip ko ang unang beses kong kumain sa karinderya nila. Ang dinuguan, ang kakaibang linamnam nito. Napailing ako. Pilit itinatanggi ang iniisip. Hindi maaaring totoo ang sinasabi niya. Oo, Marco. Tao. Tao ang kinain mo noon. At pati na rin ngayong gabi. Ang kaldereta galing sa isa sa mga biktima naming hindi na nakauwi. Hayop kayo! Mga demonyo kayo! Pinagbabaril ko sila pero parang wala itong epekto. Lahat ng bala ko ay paubos na. Habang dahan-dahan silang papalapit. Ang tapang mo rin talaga, Marco. Pero ano magagawa ng tapang mo kung wala ka ng laban? Sige na, tagapin mo na. Kung ayaw mong maging ulam, baka gusto mong maging kagaya namin. Mas masarap ang maging isa sa amin. Sumama ka na, Marco. Masarap maging malaya sa lahat ng takot at pagod. Tanggapin mo ang kagat at magiging isa ka sa pinakamalakas sa lugar na ito. Tumutulo ang pawis ko habang iniisip kung paano makakawala. Walang laban ang baril ko sa mga nilalang na ito. Napansin kong ang tanging daan palabas ay napapalibutan na nila. Hindi ako susuko sa inyo. Mas mabuti pang mamatay ako kaysa maging kagaya ninyo. Oh, talaga? Kung ganun, tapusin na natin to. Tumalon si Hernan papalapit. Mabilis akong umilag pero nadaplisan pa rin ng matutulis niyang kuko ang uniforme ko. Mabilis iyong bumaon hanggang sa balat ko. Dahilan para magkaroon ako ng mga kalmot. Hayop kayo! Mas malala pa ako sa hayop, Marco. Hindi ako naiinsulto sa mga ganyang klaseng salita. Kahit gaano pa yan kasama. Mahalang ang kaluluwa. Buhay pa kayo pero sinusunog na ang kaluluwa ninyo sa impyerno. Biglang pumasok sa isip ko ang sinabi ni Lola Claring sa akin nang sabihin ko yun. Takot sila sa apoy. Alerto akong tumingin sa paligid hanggang sa makita ko ang isang container ng gas sa gilid. Handang-handa na silang lamunin ako ng buhay. Umaamba na silang lumapit ulit.
Teka! Sandali! Sige! Tinatanggap ko na. Gawin niyo na akong kagaya ninyo. Hindi ko kaya mamatay ng ganitong paraan. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Marco? Napagtanto mo na bang hindi mo kami kakayanin? Oo. Mas malakas kayo kumpara sa akin. Alam kong hindi ko kayo kayang talunin. Gusto ko na lang maging kagaya ninyo. Ayan, ganyan nga. Ganyan ang tamang desisyon. Hindi mo pagsisisihan to. Pangako ko sa'yo. Ayos to, Marites. Isa na namang bagong miyembro na pamilya natin. Siguraduhin mo yung handa siya sa pagbabagong mangyayari. Handa ka na ba talaga, Marco? Kapag tinanggap mo to, wala nang balikan. Maraming magbabago. Hindi na magiging normal ang takbo ng buhay mo. Ang buhay mo bilang tao, tuluyang maglalaho. Wala na ako magagawa eh. Kaysa mamatay ako rito, mas mabuting sumama na lang ako. Magandang desisyon. O halika, Marco. Lumapit ka sa akin. Isa lang ang kailangan kong gawin para maging isa ka sa amin. Lumapit ako sa kanila ng nanginginig. Hindi ko pinapahalata pero sa bawat hakbang ko sinusuri ko ang paligid. Napansin kong ilang hakbang na lang ang layo ng gas container. Nasa tamang pwesto ako para makuha ito sa isang mabilis na galaw. Huwag kang kabahan, Marco. Sa una lang naman masakit ang kagat. Pero pagkalipas doon, magugustuhan mo na. Sige, handa na ako. Gawin niyo rin kailangan niyo. Mabuti. Isa kang matapang na tao. Bagay nga sa'yo ang propesyon mo. Ngayon, isasama ka na namin sa mas makapangyarihang mundo. Hindi ka magsisisi sa desisyon mo, bata. Ipinapangako ko yan sa'yo. Isang kagat lang, Marco, at tapos na ang lahat. Wag! Sandali! Baka pwedeng wag na lang! Ay nako, ano ba talaga, Marco? Napakarami mong arte, ha? Huwag kang matakot, Marco. Sandali lamang ito. Sinamantala ko ang pagkakataon, hinablot ko ang gas container na nasa tabi ko na itinapon ang laman nito sa direksyon nila. Agad akong tumakbo pabalik sa pwesto ko kanina habang kinakalabit ang posporo sa bulsa ko. Anong binabalak mong gawin? Pasensya na, Marites, pero hindi ako nababagay sa pamilya ninyo. Sige, siguraduhin kong lahat kayo kakainin ng apoy. Bago pa sila makalapit, itinapon ko ang may sinding posporo. Agad sumiklab ang apoy at naglagablab sa paligid. Walang hiya ka, Marco! Aray! Huwag mong isipin na makakaligtas ka pa rito. Patawad, pero hindi ko kaya maging kagaya ninyo. Hayop ka, Marco! Wala kayong puong sa mundo, mga halimaw! Hindi mo alam kung ano tong ginagawa mo. Babalikan ka namin. Hindi ka makatataka sa amin. Hindi mo kami tuluyang masusunog! Unti-unti nang nilalamon ng apoy ang buong karinderya. Kapag nagtagal pa ako roon, pati ako ay masusunog. Ihahakbang ko na sana ang mga paa ko nang harangin ako ni Marites. Kahit hirap na siya. Nagbabaga sa galit ang mga mata niya habang labas ang lahat ng kanyang pangil. Mabilis kong itinutok sa kanyang baril kong nag-iisa na lang ang bala. Hindi mo ako madadala sa impyerno kasama ninyo, Marites. Kayo ang nababagay ron. Punyeta ka, Marco! Hindi pa tapos ang laban na to. Sisiguraduhin naming magbabayad ka sa ginawa mo. Lalo na sa aming pinuno. Akala mo ba, matatapos mo kami? Hindi mo alam ang tunay na lakas namin. Isa ka lang hamak na tao. Tama ng puro salita. Etong nababagay sa'yo! Babalikan ka na! Babalikan ka namin! Dumating ang mga pulis. Sa labas nakita ko si Dino at Rafael. Gulat na gulat sa sitwasyon ko. Ang mga aswang tuluyan ng nilamon at tinupok ng apoy. Habang unti-unting bumabagsak ang karinderya, nagmamadali akong lumabas ng nasusunog na lugar. Nang humakbang ako palabas, nilingon ko ang nagbabagang katawan ni Hernan na halos hindi na makilala dahil sa apoy. Tuluyan ko nang natulukan ang pambibiktima ng mga tulad nila.
sa aming lugar. Sa wakas, tapos na. Wala nang babalik sa mga halimaw na to. Pagkalabas ko ng karinderya, agad akong sinalubong ni Dino at Rafael. Parehong gulat at puno ng tanong. Pare, Marco, anong nangyari? Ano tong ginagawa mo? Anong kaguluhan na to? Mga aswang sila. Sila ang nambibiktima sa lugar na to. Muntik na rin akong gawing kagaya nila eh. Aswang? Marco, anong sinasabi mo? Hindi ko na masabi pa ang lahat ng detalye. Alam kong kahit ano pa ang sabihin ko, mahirap ipaliwanag ang lahat ng nangyari. Pero isang bagay lang ang malinaw sa akin. Totoo ang mga katulad nila. Hindi nyo naman kailangan maniwala sa akin. Ang mahalaga, tapos ng pambibiktima nila. Hindi na sila makakapanakit pa. Tumindig ako sa kabila ng panghihina. Lumingon ako sa abo ng karinderya. Kasabay ng pagbagsak ng huling piraso ng bubong nito. Sa likod ng isip ko, alam kong marami pa ring tulad nila na nagkalat dito sa mundong ibabaw. Sa 20 taon na nagdaan mula noong nangyari sa akin ang bagay na yon, parang sariwang-sariwa pa rin ang lahat. Binuhay ko sa isip ko ang mga sinabi sa akin ni Lola Claring noon. Hindi dapat ako magpakita ng takot. Nasa alanganin man ang buhay ko, mas pinili kong maging matapang. Hindi ko hinayaang lamunin ako ng matinding takot. Lumaban ako kahit pa walang kasiguraduhan kung mabubuhay pa ba ako sa kamay nila. Nangingilabot pa rin ako lalo pa sa tuwing maaalala kong nakakain na ako ng tao. Siguro hanggang sa mamatay ako, dadalhin ko ang hindi katanggap-tanggap na alaalang iyon. Gayunpaman, isang malaking aral ang natutunan ko. Na ang buhay ay hindi palaging makakamtan sa pamamagitan ng takot o pagtakas. Minsan, kailangan mong maglakbay sa madilim na landas, magtiwala sa iyong lakas at lumaban hanggang sa huling sandali. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana'y nagustuhan niyo. Muli ako si Marco at maraming salamat sa pakikinig. Kung sakaling kayo po ang nalagay sa sitwasyon ko, mas pipiliin niyo bang lumaban o sumapi sa mga tulad nila? Matutuwa po akong makabasa ng mga sagot sa comment section kung sakaling mapili ang kwento kong ito.